Hello everyone, what's up? This is Carl Loyola again. Welcome to the Pageant Passion Podcast. Grounding Conversations. This is your ultimate podcast for all things pageantry. Siyempre pa si TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. And I'm your TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. What's up everyone? Happy Saturday! Kumusta? Nagbabalik ulit tayo for another live stream. Live stream Q&A since I know some of you guys nasa bahay lang, nakahiga, walang mapanood kasi wala namang ibang show sa TV ngayon. And yung iba nagne-Netflix. So same with me, nagne-Netflix din kanina. So I opted na mag-live na lang din for us to be more productive this Friday night. Sabi ni Rome, agree sa walang show. Pero hindi na rin naman kasi ako nanonood ng TV. Internet lang, ganyan. YouTube. Or more on Netflix. Kanina nakatapos na ako ng isang series. Natapos ko yung Karma sa Netflix. Tapos, yun, naligo lang ako. And then, ito, nag-live na tayo. Kasi nga, we have another topic for this live stream. Sky, hello po. Sa lahat ng mga viewers natin, magandang gabi. Maganda ba yung Karma? Yung typical lang na story, yung parang meron na ring mga ganong Filipino na film. Basta typical yung story niya, pero maganda yung plot twist. Kung mahilig ka sa plot twist ng mga pelikula, yung magugulat ka na, yun pala yun. Tapos connect sila. Ma-amaze ka. Tsaka, maganda kasi yung mga Korean na series talaga. Iba sila gumawa. Yan. Kailan labas ang tourism video nila? Baka next week. Carl ko, yes. Sa lahat ng mga viewers natin, maya tayo mag-uumpisa. Magparami lang muna tayo ng viewers. Pero ang topic natin ngayon, who's your totga? Wala siyang pinagkaiba sa multo na topic natin recently. Kasi parang parehas lang naman yun. Multo, totga. Pero yung totga nga, yun nga, the one that got away, na parang nalungkot kayo na parang wala na nangyari sa kanya sa pageantry. Totga in terms of pageantry, Sky. So pag nag-50 tayo, mag-start na ako ng introduction. But yeah, the topic for today, who's your totga? And gusto ko may twist ang mga sagot. Gusto ko yung mga very unusual na pinipili, not the usual. Kasi panigurado mga sasabihin nyo dyan, yung mga usual na beauty queens. Gusto ko yung iba naman, yung mga kakaibang mga beauty queen, yung mga hindi natin masyado naririnig. Kasi mga maririnig na naman natin dyan, Steffi Rose Aberasturi. Basta yung mga kakaiba. So isip kayo na mukhang kakaiba. Ayan, may nakikita na ako mukhang kakaiba, sabi ni Dave ko. Tapos si Rome meron na din. Ayan yung mga ganyan. Para lang, alam niyo yun, mapag-usapan natin kung ano nagkulang sa mga babaeng to. Makilala din ng iba. Alright, so yeah, let's start our topic for today, totga. Who's your totga in Philippine pageantry? So wala itong pinagkaiba dun sa multo na episode natin last time. But this time, medyo may twist lang tayo kasi nga sabi ko kanina, gusto ko yung answer nyo, yung mga very unusual na beauty queen, hindi yung mga usual na totgas. So, marami naman tayong totgas, hindi lang naman yan naglalaro dun sa mga sikat na beauty queens. Like, for example, Steffi Rose Aberasturi, Leren Bautista, ganyan, VVV, or Alexi Brooks. Basta yung mga iba pang beauty queen na sa tingin nyo, sana, alam nyo yun, pumuntos pa. Sana nakakuha pa ng corona. Kahit anong corona yan. Universe man yan, international, grand, or kung ano man. Okay? Ayan, so nakakita na ako ng mga unusual name na sagot nyo. So, yun, totga, often used to describe someone who could have been a significant part of your life, whether romantic partner siya, or yun nga, dito, i-connect natin siya sa pageantry. So, since it's time naman na magre-reflect tayo ngayon because it's, Good Friday. So,
Ngayon yung tamang time na mag-reflect tayo sa buhay. So, mag-reflect tayo kung ano nga ba yung mga, alam nyo yon, yung mga nagkulang dito sa mga pipiliin yung Totgas or kung ano man yung mga sa tingin yung dapat ginawa nila para hindi sila naging Totga. So yan, start na tayo. Mag-send na kayo ng invite para makapili na ako kung sino ang mag-move on sa unang round. Guys, again sa mga viewers natin, welcome sa ating Friday live stream. Send lang kayo ng invite dyan. Dito, nasa baba nyo dyan. Send nyo lang yung request nyo dyan sa baba. Tapos, i-accept ko na lang. Okay, so since wala pa naman nag-send ng request, yun, again, topic natin. Who's your Totga pero very unusual dapat yung sagot niyang beauty queen. Okay. Ayan na, unahin na natin. Moving on. First spot, ikaw, Nix. Hi! It's Hi, me again. Nix. Good evening. Good evening, kuya. Ilang taon at taga saan? 20 years old from Bukawi, Bulacan. 20, Bukawi, Bulacan. So, kailan ka naging pageant fan, Nix? Naging pageant fan ako nung 2018. Okay, just recently, 7 years ago. Yes. Sinong favorite mong Miss Universe Philippines? My favorite Miss Universe Philippines is Janine Togonon. Okay. Ano natutunan mo kay Janine Togonon? Wala. Wala. Well, Ah, ang natutunan ko siguro kay Janine Togonon is parang siya yung naging inspiration ko sa pagwo-walk ko paglalakad ko, ganun. okay. Pasarela, ganyan. Yun, sa pasarela, yeah. Okay. Kasi gusto ko yung pasarela talaga niya. Parang kakaiba. She has this commanding aura whenever she walks talaga. Parang lumalagundong talaga pag naglalakad si Janine Togonon. So I like about that. Gusto kong bet ko talaga yung ganong walk niya. And then, parang every time na pinapaulit ko yung ganong lakad, parang sabi ko, let's try, gano'n. Parang naano ko yung... True naman. Alam ko ba, muntik na maging Totga si Janine Togonon. Sumali siya noong 2011. Batch ni Shamsi, nag-first runner-up siya. At kung hindi niya ulit trinay noong 2012, sana wala siyang corona and muntik na siya maging Totga. So, yun. Kagaya ni Pia, yun din yung isang lesson natin na try until you succeed. Yes. Yeah. Wag ka mag-give up, diba? True. So, Nick, Literal lang. sino na ang Totga mo ngayon? Ngayong MUPH. No, beauty queen, kahit ano, kahit sino, Totga in pageantry. Gusto ko yung yung hindi, yung kakaiba yung kakaibang beauty queen. Okay. Diba sinabi ko kanina yung favorite beauty queen ka, Dyan yun. Janine Togonon? May Totga. Nahirapan. Wait lang Ang dami kasing beauty queen talaga. Okay lang, sige. There's so many Miss Universe Philippines. Go, Beb. Hindi, kahit sino, kahit yung Binibining Pilipinas, yung kahit Any beauty hindi- queen, not MUPH or what. Kahit anong beauty queen Oo, Kahit hindi siya ng Miss Universe, ganon. kahit Miss Grand ba yan. Basta yung unusual, yung magugulat ako na, talaga siya. Ayoko nang kilala na. Ayun ang twist It's natin. so hard. Kasi lahat siguro ng mga talagang kilala mo na. I'm Sige, sure bigay ka na kilala isang mo sila. pangalan. Okay. Atisa Manalo. Very kilala na si Atisa eh. Si Yeah, Atisa yung I know. multo. Yung multo na talaga si napag-usapan natin. Atisa. Yung Bigay ka parang- pa ibang pangalan. Okay. This one. Sino nga? 5, Grand. 4, Miss Grand. 3. CJ Opiasa. Ayan, pwede si CJ Opiasa. CJ Sige. Opiasa. Miss Grand CJ Opiasa. Oo. Mako-consider ko rin siyang Totga kasi kahit ako gusto ko sana siyang lumaban pa or makita pa sa Miss Universe pageant pero mukhang imposible na talagang mangyari. So bakit si CJ ang napili mo? CJ. Why CJ? Because CJ talaga, parang talaga siya, siya yung pinaka-bet ko na parang mag-join ng Miss Universe Philippines nung kapanahunan, nung after niyang matalo, diba, sa Miss Universe Philippines. Sabi ko,
what if mag-join ulit si CJ? Di ba kasali si Michelle D. nanalo? Sabi ko, what if mag-join ulit si CJ Opiasa? Di ba? But she didn't. Gusto ko talaga kasi yung aura niya. Kasi nung Miss Universe Philippines 2023, she was my top. Si CJ Opiasa. Ikaw yung bot. Charot. Top ko top ko talaga si CJ Opiasa that time. Kasi, di ba nga sabi ko, Kuya Carl, mahilig talaga ako sa pasarela. And I really love her pasarela talaga. Talagang bet na bet ko yung ni CJ. Tsaka si CJ, she has this Miss Universe aura talaga eh. Kaya bet na bet ko talaga sa kanya, kay CJ. Kaya I wish talaga after that, nung 2023, sana mag-join si CJ again. Baka, siya na to, baka ibigay na sa kanya yung crown. But, he choose Miss Grand. And good choice din naman na nung sumali siya ng Miss Grand. Kasi, talagang mas na ipakita niya talaga, mas naging performer talaga siya nung Miss Grand talaga. Pasabog siya nung Miss Grand. Talagang nailabas niya talaga yung pasarela niya, kung how she walks talaga, yung hindi niya nililimit yung sarili niya. Yes, Nix. Diba? Kasi yung hindi niya nililimit ka sarili. Kasi napansin ko, nung Miss Universe 2023, parang nag-hold back siya. Siyempre, hindi siya pwedeng mag-super OA sa pasarela kasi that's a Miss Universe, that's not Miss Grand. Diba? Nung sumali naman siya ng Miss Grand, talagang ipinakita talaga niya kung yung pasarela talaga niya, yung parang hindi siya nag-hold back. Diba? Yes. Pasigitin mo naman ako. So, since it's Good Friday, it's time for us to reflect and self-realization. May iniwang lesson sa atin si CJ. Ano yon? What again? Come again? May iniwang lesson sa atin. Hindi man sa pageantry, sa personal na buhay. So, ano yung iniwan na lesson sa atin ni CJ Opiasa? Okay. So, ang iniwan Dapat siguro... Dapat alam mo yan. Oh, go. Hindi ko alam, kuya. Hindi mo alam ang iniwan na lesson sa atin ni CJ Opiasa. Lesson na iniwan niya. Hindi mo alam. Kuya Carl, sige. Papapasok ako ng iba. Okay. Tatanungin ko yung iba. Sige, thank you so much, Nick. Thank you. Guys, again, since it's Good Friday, it's time for us to reflect and for us to have this self-realization. So, papapasukin ko si Ivan. At tatanungin ko siya kung anong iniwan sa atin na lesson ni CJ. Since inumpisahan ni Nix na si CJ Opiasa. Hi, Ivan! Hello. Hi, kumusta? Ilang taon at taga saan? Yeah, I'm 27. I'm from Davao po. Yes, Davao. Kailan ka naging pageant fan? I can't remember, but since elementary and high school, I've been following. Yeah. Okay. So, back tayo sa topic. Okay, thank you. Back tayo sa topic kasi si Nix inumpisahan si CJ Opiasa. So, ano ang iniwan sa atin na lesson ni CJ Opiasa? Oh, I thought I'm going to give another thought ka. But, sige, mamaya. Sagutin mo muna yung kung ano yung iniwan na lesson sa atin ni CJ. For CJ, like, I think rejection is not really rejection, but it's redirection. Perfect! So, ayun. Tsaka kasi nga, di ba guys, from Binibining Pilipinas, MUPH, so kung hindi trinay ni CJ, di ba, kung hindi siya nag-Miss Grand, edi wala tayong first runner-up ng Miss Grand ngayon, di ba? So, parang tuloy-tuloy lang. Sabi nga ni Ivan, rejection is redirection, no? So, kung nakikinig ka, Nix, ayun ang iniwan sa ating lesson ni CJ Opiasa. Okay? So, Ivan, ito naman. Ikaw, sino naman ang totga mo? Okay. Because gusto mo kasi yung parang iba. But I have two names. First is Eliza Malinaw. I think it's self-explanatory why. But if you want lang yung iba, I would go for Julia Suber. I don't know how to... Yeah. I would really... She's my totga because I saw one of her video when she was crying that she badly really want the Miss Universe crown because she's a fighter, and she mentioned that if you want someone who doesn't give up, if you want a Miss Universe who is willing to do everything, then that's me. And doon ako nakuha niya kasi parang she's very dedicated and not to mention she's very smart as well. Totoo. So, back in 2019, Binibining Pilipinas, aware ka na El Tucuyo si Julia Sobey?
Binibining Pilipinas. Hindi ko siya nasubaybayan kasi mas nasubaybayan ko siya sa MUPH. Sa MUPH. Kasi 2019 nagbinibini siya and isa siya sa mga El Tukuyo doon. Yun. Tapos bumalik siya ng Miss Universe pageant na in 2022. Okay. So, yun yung answer mo, Julia Sobier. So, sa tingin mo, bakit hindi na siya umusad hanggang top 5 back in 2022? Actually, if we're going to base it on the question and answer portion, she should be on the top 5 for me, because I think she answered the question very well, given the fact that the question was not really meant for her, if I'm not mistaken. So the question is not really for her, but she was able to answer it. She was able to personalize the question related to her. So I believe if she was able to get to the top 5, then she must have a good chance to win the Miss Universe crown. Oo, totoo naman. Pero mahigpit din kasi laban ng 2022 eh. Yun. So, ano message mo sa mga pageant fan, Ivan? Oh, for me, I mean, I'm a very low-key pageant fan. But to all the pageant fan, I think it's very important na we should not just judge every girls because of what they look like, or based on the pictures that we see online, because I think it's very easy to judge people when you don't know them, but when you have connections to them, you will able to understand them. And also we should appreciate their effort and appreciate yung time na and also money that they spend, and appreciate their advocacies as well. So if you're able to appreciate their advocacies, you may be able to do it on your own community, just to Yes. spread kindness, love, peace. Yeah, that's what I learned about pageantry. Perfect. Yan, bonggang-bongga, self-realization talaga. Sinong bias mo ngayong MUPH? This is what I feel to Julia Sobe. My bias for this MUPH is Cebu City. Gabi. She's very goal driven and very God centered. Yeah, I am moved by her current IG post when she was able to mention na if you are going to compare your chapter 1 to the other chapter 20, you will be like asking yourself, or you will be like saying, why hindi pa ako? But if you're able to go from the chapter 1 of that person as well, you would understand why you have to go through all the chapters. Yeah, Naman. so she's really my bet. But aside from Cebu City, I am really also rooting for Muntinlupa. Yeah, Okay, win-win. that's a no-brainer. Alright. Thank you so much. Ang ganda naman sagot mo. Bagay na bagay sa ating self-realization ngayong Good Friday. Thank you so much, Ivan. See you sa finals if ever. Thank you. Yeah, I will be going actually. Talaga? Kita-kits Yes. tayo doon. Yeah. Yes, yes, Bye. Next natin, Strawberry. Guys, sa lahat ng mga bagong viewers, click nyo lang yung join, tapos accept ko kayo. Hi, Strawberry! Hello again. Yes, ikaw ulit. Naalala ko, pinili mo kahapon si Isabela. No, Tama ba? si Laguna. Si Eliza Laguna. Hawwood. Okay. Madam, sorry, female ka talaga, biological female? Yes. Kasi bihira sa mga totoong female yung mga pageant fans. So, ano nag-udyok sa'yo? Bakit nahumaligan mo ang pageant? Kasi ang ganda ng mga advocacy nila, tsaka ramdam mo yung talagang kung sino yung pinakamatatalino talaga eh. Doon mo nakikita yung knowledge ng mga kababaihan. Ganon. So, madam, sino ang iyong totga? Si Karen Mendoza from Binibini 2022. Okay. Bakit naman si Karen? Kasi nakikita ko talaga kay Karen, very prototype talaga siya ng MI eh. The way she speak, talagang alam mong may laman, tsaka yung aura niya, very mahinhin, perfect na perfect for MI talaga. Kaya super hinayang ako na natalo si Karen.
Talagang sobrang iniyakan ko yun. Sabi ko, what? Bakit? Pero naisip ko na lang kasi ng 2022, ang bigat ng labanan. May Ana, may Herlin. Ang dami nun eh. Kaya napaisip na lang din ako. Sayang talaga si Karen eh. True. Nung 2021, naalala ko parang halos isubo na kay Karen yung corona. May spot sana siya dun eh. Kung hindi lang siya sa Q&A. Tapos 2022, bumalik siya. Pero parang ang bigat ng laban niya nga ng 2022, kagaya rin ng sabi mo. Tapos Yes, after sobrang nun, bigat. nung dalawang niyang try, hindi na siya ulit sumubok. So, ano ma-advise mo kay Karen? Kunyari, after nung competition na yon, kung hinihingi niya yung advice mo. Nang Karen, bilang isa sa mga fan mo since 2021, still continue chasing your dreams and alam kong malayo pang mararating mo sa buhay, whether inside or outside the pageant stage. Ituloy mo lang kung anong nasimulan mo, be driven on your dreams, continue on inspiring others. Yun lang. Oo. But parang last 2022 pa yon. So kung tutuusin, parang ilang taon na rin ngayon si Karen. So sa tingin mo, Yes. sa pageant na lang siya nababagay? Parang kung pwede pa, pwede na siya sa Universal Woman. Mm. Yun. Doon mo na lang siya papasalihin. Actually, Yes. pwede pa rin naman siya sa Miss Universe kasi di ba wala namang age. Yes, wala na age limit. Mm-mm. Pero yun nga, sasali muna siya ng Miss Universe Philippines Iloilo. Or, ano ba yun? Miss Iloilo. Kung saan siya nanggaling. Yes. Ayun. Pinakamasakit yung 2021, talaga. O, kasi sakit. halos isubo na talaga sa kanya yun eh. Yung crown. Siya talaga MI ko nun, sa totoo lang. Mm-mm. Ayun. Labo-labo rin kasi sila noong 2021 eh. Kasi Cindy nga, di ba? Unexpected si Cindy noong time niya. 2021. Ito talaga, hindi ko inasahan to. She's out of nowhere. Lumitaw out of nowhere. Si Si Cindy. Cindy. Alright. Yan lang, Miss Strawberry. Kita-kits ulit. Thank you so much. Bye. Bye. Next natin, Jaja. Ang ganda ng DP ni Jaja. Summer na summer. Hi, Jaja. Hello, Kuya Carl. Good evening. Hello. Ikaw yung nasa DP? Yes po. Ang ganda. Bubay kong bubay, ah. Ilan taon at taga saan? 29 po from Pasay. 29. Yes po. Kailan ka naging pageant fan? Since, siguro since before pandemic pa po. Siguro nung time ni Catriona Gay. Okay, Catriona. Sino favorite mong Miss Universe Philippines? Siguro po for me, Catriona Gay talaga kasi I'm from Bicol din po kasi. So, favorite kong queen si Catriona kasi kumbaga parang nasa kanya na po kasi lahat yung skills, intelligence, yung So, charisma. Anong lesson na natutunan mo kay Catriona? For me po siguro yung natutunan kong lesson kay Catriona na chase your dreams. Kahit gaano kahirap. Kasi we all know naman po na naging Miss World Philippines siya noong 2016. Top 5, I guess, top 6. So, lumipat siya sa Miss Universe Philippines. So, without knowing na makukuha niya yung crown. So, for me po, chase your dreams lang always and just always pray. Yun po. Yun yung tutong ko kay Catriona. Never give up on your dreams. Okay. So, who's your thought ga? For me din po, katulad kanina, kay Ate Strawberry, si Karen Mendoza din po. Kasi, Talaga? yung baga parang MI prototype talaga siya for that certain year, 2021. Kaso yun nga po, hindi siya nakasagot noong 2022. Hindi siya, actually nakasagot naman po siya, pero kung baga medyo malabo po nabigyan ng corona talaga for 2022. Okay. Saan mo naman siya gusto ulit pasaliin kung gusto niya ulit? Siguro po fit siya sa Miss Earth. Sa Miss Earth mo Miss naman Earth. papasaliin. Hindi na ata kaya ng edad eh. Oo. Oo.
So parang Ay, thought oo na nga po talaga pala. siya. Tsaka feeling ko din po hindi na rin siya magpupursue kasi flight attendant na rin po siya ngayon. Doon na lang talaga siya nag-focus. Alright, thank you so much, Jaja. Thank you so much po, Kuya Yes, Carl. bye. Next natin, pasukan na sa banga. Jello. Hello, Jello. Hello, Kuya Carl. Yeah. Ilan taon? Taga saan? I am 24 from Bulacan. Kailan ka naging pageant fan? Last 2015 when Pia won the Pia Miss won. Universe. Okay. Sinong favorite mong Miss Universe Philippines? Ang favorite ko si Pia din actually kasi since nung napanood ko yung crowning moment niya, like parang kasi that time parang hindi rin ako makapaniwala na natalo siya based dun sa mga answers nung kalaban niya and yung answer din niya. Kaya parang that time parang nag-iintay din ako na there's something na mangyayari pa. Then ayun nga biglang in-announce ni Steve Harvey na nagkamali siya ng pag-announce. And because of that, nag-favorite ko si Pia kasi yung reaction niya that time is hindi siya yung para siyang may binibigyan pa rin niya ng sentiment yung feelings ni Colombia that time na hindi niya magawang maging masaya kasi yun nga may isang girl na parang nawalan ng kumbaga parang yun na yung moment sana ng girl na yun nasa kanya na pero nawala pa at the same Yeah. time. So if one lesson na tinuro sa atin si Pia, ano yun? It may sound cliche, pero ang lesson na natutunan at tinuro sa atin ni Pia is to never give up on your dreams. Like, yun nga, di ba, 3 times siyang sumali sa Binibining Pilipinas. And because of that, nakuha niya kung ano yung gusto niya, which is the Miss Universe crown. True. Ayan, sabi ni Mary Grace, perseverance at resilience. So, sino naman ang totga mo? Ang totga ko would be Steffi Aberasturi. Okay. Bigay ka pa ibang pangalan. I think si Kisses de la Peña. Ayan, gusto ko yan. Okay, bakit si Kisses? Kasi nung sumali siya ng Miss Universe Philippines that time, parang alam ko naman na there's a potential in her to be a beauty queen. Kaya lang, based on my personal na thinking is parang hindi siya fit for the Miss Universe that time. Parang sabi ko, parang mas nakikita ko siya sa Miss World rather than sa Miss Universe. Kasi I know na meron siyang potential the way kung paano siya sumagot kapag ini-interview siya nila Tito Boy sa mga guestings nila. Sabi ko, magaling talaga siyang sumagot. Like, ang lalim niya, ang deep niyang babae. And nung natalo nga siya sa Miss Universe Philippines, so I'm hoping na sana sumali siya ng Miss World. Pero para siyang naging multo. Literal na naging multo. As in, nawala siya. Totally. Hindi na siya nagparamdam. Wala na paramdam. Fan ka ba ni Kisses? Fan ka ni Kisses, Jello? Like, as an artist ba? Oo, yung sa showbiz pa siya. Hindi naman. Hindi niya ako totally fan. Pero nagustuhan mo siya nung lumaban siya sa Pero I Miss like Universe her Philippines. personality. Okay. So, most bash siya during her time. Naalala Yun mo? nga. Kasi, talaga, like, kasi, ang dami din binago sa kanya eh. Pati yung natural na maputing skin niya, pinatan, which is hindi siya bumagay. And yung pasarela din niya that time is hindi pa ganun ka-polish. Kaya, sabi ko parang may potential siya pero hindi pa siya hinog that time. Kaya, talagang expected ko na din na madaming mambabash sa kanya nga. True. But may learnings na iniwan si Kisses sa mga pageantry, especially sa mga girls na kahulma niya. Sa tingin mo ano yun?
I think since more on nag-focus siya ngayon sa studies niya abroad, um, ang pinaka-lesson na pwede nating matutunan sa kanya is to know your priorities in life. Like, yeah, meron tayong different dreams in life, pero know your priorities. So, kung ang priority niya ngayon is yung sa studies, so mas nag-focus siya ngayon sa studies, kaya medyo naglaylo siya sa spotlight. Alright. Well said. Ganda ng thoughts mo, Jello. Thank you so much. Thank you, Thank you, Kuya Carl. Jello. See you again. Next natin, ito na, Nasaan na? Glenn, nasan ka? Nawawala ka. Ito si Glenn. Glenn, baka lutang ka na naman Hello, Glenn. Hindi na po. Hindi na po. Ayan, si Glenn po ay madalas na sa atin dito. Nagre-review rin po ng mga pageant si Glenn at nagre-rank din siya. So, Glenn Darival. So, Glenn, diretsahan na tayo. Sinong totga mo? Yung kakaiba, ha? Alright, yung totga ko talaga si Janela Joy Quaton. From Miss Universe Philippines 2021, Mutiara ng Pilipinas 2015. So, Yes. why Janela? Janela, you know what, Kuya Carl? Nare-remember mo ba yung parang, yung ramp nila, ang tawag nun? Oo, yung runway, yung Runway rampahan nila. challenge nila, yes. Oo, naka-black siya. Mukha siyang Thai nun eh. Di ba sobrang Napanood ko ganda yun. niya doon? Mm. Kaya yon yung doon ko siya first napansin, si Janela. Tapos the way na siya lahat na lumalabas, inaabangan ko na lahat ng pasabog niya. And I'm super sad na hindi siya nakausad, nakapasok ng top 5, tama ba Kuya Carl? Kasi top 16 yun eh. So top 5, ganon. So yun yung pinaka nanghinayang lang din ako kay Janela kasi hindi na siya sumali ulit. Which is may potential naman talaga siyang manalo as Miss Universe Philippines. Totoo. Pero yung time niya 2021, parang yung mga rank din sa kanya parang hanggang top 10 lang eh. Parang wala rin naglagay sa kanya sa top 5 nun kasi mahigpit yung laban nung sa top 5, di ba? Yung Yeah, I 2021. agree. So ano natutunan mo naman sa laban ni Janela or sa pageant journey niya? Yung natutunan ko kay Janela, actually, hindi naman natatapos doon yung vision mo or yung pagiging contestera mo. Meron ka pa namang time or para sa sarili mo din. Para sa akin, mas priority niya yung path niya, kung ano yung gusto niyang gawin, especially after pageant trip, feeling ko parang tinapos na yung dream niya. And then yun, kasi nakita ko na follow ko naman din siya. Nag-asawa na din siya. Tama ba? Kakakasal niya lang ata at pogi yung jowa niya, businessman. Yeah. May business sila. So yun. Yeah. So, Alright, Glenn. So yun lang. Thank you so much for your thoughts. yeah, thank Kita-kits you. again sa susunod na Thank you so akyat much. mo. Bye-bye. Bye! O, ito na. Next natin na makakahawak ng mic, I see Rome. One of the talakeras here sa Q&A si Rome. Hello, Rome! Hi sir, good evening. Ikaw ulit, isa sa mga talakera dito sa live stream. So, sino naman ang totga mo? I'm not sure if everybody remembers or if anyone can recall the runner-up to Catriona Gray in Miss World Philippines 2016, Ariane Calingo from Pampanga. Nagbinibining Pilipinas din yan, di ba? Yes. 2017. Correct. Oh, 2017 pero pangalan na lang niya natatandaan ko. Nag-semis ba siya ng 2017? Yes, top 25. Oh. So bakit naman siya very very unusual? I think part of it is because I have worked with a girl, but really when we try to dissect the credentials, I think she was ready at that time. She has the goods, she has the brain, she has the body, she also has the face. It's just that we went a little low when it comes to styling at that time. Part ka ng team niya? Just on the social media part and also some consulting. Talaga. So ano nangyari? Bakit hindi niya pinurso after 2017? She did come back in 2018 for Miss World Philippines, and that's when we have thought of doing a lot of things brand new. But 2018 batch in Miss World Philippines, as you all know, is also very tight. We have Katarina, we have Kim de Guzman, and a lot more. Talaga. Tapos yung 2018 Miss World niya, semis lang din? Top,
I know she went to the first cut. After that, not anymore. Okay. So, hindi na niya tinuloy yung pageant journey niya no, after the 2018. Yep, she focused on building her academics profile as well as her career abroad. Oo. So, kung may lesson na matututunan ng mga viewers natin sa pageant journey niya, ano yun sa tingin mo? I think because I would like to commend her mindset at that time. She was one of the heavily bashed candidates because I think the problem when we did it in 2017 is that as much as we wanted to be more accepting of diversity in beauty, we weren't at that time because it's just very early on 2017. So she was bashed, and I think she did a great job in making sure that she filters the kinds of comments she reads through and apply what she think resonates, because I think what she told me back then was there are still good in the comments that you see, no matter how pointed they are. It's just a matter of selection. Okay. So, nagkwento siguro siya sa'yo, kumusta yung pakiramdam pag gano'n? Yung paulit-ulit kang sumusubok, tapos parang feeling mo wala nangyayari. Ano Yeah, yung pakiramdam ng gano'n? Actually, we talked about that multiple times. Even up to today, we talk about it. What hurts more is not the moment after the coronation. It's not the backstage moment for her. It's the next day, the next morning, knowing that she doesn't know what to do because she has been used to the kind of schedule they would have when she was still within the pageant circuit na may gagawin agad. But that time, she felt blank and she didn't know how to proceed. Much like Pia, how Pia felt that at her time. Oh, okay. Other than her, may iba ka pa? I think ang next ko is si Claisa Castro. Oo. Yeah. So, bakit naman si Claisa? Claisa, I think, is your traditional beauty queen. Very tall, very morena, very well spoken to. Also has a good face value. It's just that the year she competed, it was also very tight. We have Pauline, we have Michelle, and a lot more. And apparently, she wasn't able to penetrate through. True. Saan mo siya makikita pageant or saan pa siyang pageant pwede bumalik if ever? I think she'll do good still in Miss Universe Philippines if they have the charm or Supra. I think she's gonna fit right through. True naman. Alright, ganda ng sagot mo. Thank you so much, Rome. Thank you, sir. Bye. Ayan na, susunod na hawak ng mic ay si Rod dahil ikaw nasa una ng listahan. Rod, kabugin mo para magkasunod din ata kay ni Rome kagabi eh. Yes. Kayo yung magkasunod kagabi, no? Ayan, Rod, kabugin mo. Sino ang iyong totga? My thought girl was Christy McGarry. Okay, we can consider Christy. So, why Yeah. Christy? Well, I've watched the documentary that Miss Universe Philippines did, the A Queen's Runway. And I've witnessed there how dedicated she was sa competition, and I know that she really deserves the crown. No hate to the winner, but I think if we sent Chelsea during that time or last year, I think that we will, have a great standing on Miss Universe. And I think that something that really distinguish or really separates Christy from other candidates is that she has originality. She has this aura that she has her own standing na hindi siya magpapadikta to other people like that. And I think that is that candidate that we really need to send on Miss Universe na hindi nagre-rely on other people on her decision, especially about what she is going to do in the competition. Okay, totoo naman. So, may lesson na iniwan sa atin si Christy McGarry actually. So, sa tingin mo, ano yun? Upon what I did not follow Christy's pageant journey for a long time. I know her lang last year upon her candidacy sa Miss Universe, but upon watching the documentary, yung A Queen's Runway, I've learned that you don't need to prove, I've learned from Christy, that you don't need to prove everyone else that you are, that you need to be validated. I mean, you are well enough, you are, good enough. You don't need validations enough just to prove that
you are enough. So I think that's the lesson that I've learned upon watching the documentary from Christy, of course. Yes, very well said. Hindi ka talaga nagpakabog, Rod. Thank you so Thank you. much. Thank you. Yes. Next natin, it's you, Ford. Si Ford nakakit na rin to last time. Hello, Ford. Hi, Carl. Good evening. Yes, alam ko nagpakilala ka na last time eh. So, sino na yung Totga mo naman ngayon? Thought ka definitely Steffi Abirastory. Other than Steffi, kasi parang gusto ko yung mga unusual, yung mga hindi masyadong napipili. Kasi si Steffi parang madalas na eh. May naisip ka pa? Siguro si yung kamukha ni wait lang, I forgot the name eh. Sige I'm lang. bad with names. Yung first runner-up ng Binibining Pilipinas. Sino kasi to? Yung from Zambales. I forgot her Si name. Tala. Tala yun. Tala Jean de la Yeah. Cruz. Imagine Okay. if she'll join again. I believe her face card, statue quest, can really make big if in case she'll given a chance. If she will try again. Oo. Tala Jean. Actually, naabangan ko rin siya eh, sa kahit anong pageant. Pero, sana ka mag-Miss Universe Philippines na siya. Kung bet niya. Ayun. So, sinong bet mong Miss Universe Philippines ulit? Sorry. Atisa, but Hindi pa nga siya Miss Universe Philippines. Philippines, si Catriona. Catriona. And, anong natutunan mo kay Catriona? Anong lesson? And never give up, of course. When you're not getting what you want, you might be redirected to something better. So I know it's really hard. Sometimes you can just say it as a statement and all. Pero in reality, it's really hard. So, yeah, just trust the process. Yes. Well said, Ford. Thank you so much. Thank you, Carl. Yep. Guys, nag-aasa ko ng mga lesson learned natin from these beauty queens kasi nga it's Good Friday. It's time for us to reflect at mag-self-realization. Next natin, Arnulfo. Hi again. Oo, nakakit ka na yun last time. Last night. Yes. Sino Totga mo? I guess it's Vicky Rushton or batch of Catriona, or should I say some from 2018 to 2019. 2019. Yes. I actually felt sad for her. It's because the opportunity was given to her during 2019. However, she was not able to ace the Q&A portion. So I felt sad for her because nandun na yung opportunity, but then again, parang hindi pa rin nag-align yung stars for her. So parang ang sad. Oo. Noong 2019, halos isubo na rin sa kanya talaga yung corona eh. Yes. Pero ano talaga. So ano yung lesson doon noong 2019 sa tingin mo? I guess from her experience, if the door is not for you, then don't push yourself. Because right now, like Vicky do have her life, so may family na siya. She was actually focusing to new opportunities. Therefore, as individuals, we should also remember that it is imperative for us to go to different paths because we will never know if we never try. Like there are plenty of opportunities and all we have to do is to acknowledge the presence of those opportunities kasi di natin alam that opportunities can help us to learn more and to have a better life. Ganun. Lalim nun ah. Ikaw ba, Arnulfo, sa buhay mo, ano ba yung Totga or multo more in your life? I guess my ambition, like I actually don't have the program that I was asking for. Like inaano ko noon is to become a tourism student. However, there are boundaries from my height, from appearance, skin, kasi we have that standard eh. So I need to change my course. So I chose education. However, I was able to enjoy naman and I was able to know my purpose more that I love speaking. I love teaching students naman. So parang
I was able to learn from that, pero gusto ko talagang maging tourism student. Kaso sayang. Okay. So, you're currently teaching na? No pa po. I'm actually second year student. Yes. Mhm. Oh, okay. So, na-overcome mo na naman siya? I have to. I don't have choice. So actually I was not able to push myself. I just try to appreciate the things that I have as of this moment. Because sometimes we don't need to push ourselves towards things that is not actually meant for us. Because the way we push ourselves, the more pressure we feel, and we will no longer enjoy the things that we are experiencing too. But if you're going to be grateful with the things that is given to us, then we will push ourselves into realization that we are blessed enough to have this kind of opportunity in our life. Ganon. Well said. Karen at number 5. Thank you so much, Arnulfo. Thank you. So, yan. Kevin, yes, nagsiself-reflect kami dito kasi since it's Good Friday. John Eric, hello. What's up? Oh, guys, ang gagaling ng mga natin ngayon na guest So, alam nyo na, kailangan level up ha. Oh, next natin, John Carl Magtanong. Pasok na to sa closed door interview. Hello, Good evening, John Kuya Carl. Mel. Yeah, Good evening regular ka po. din dito, no? So, hindi na kita tatanungin kung Yeah. taga saan at kung ilang taon. Yeah. So, sino na yung thought ka mo? Diretsahan na. Well, obviously, si Miss Patch Magtanong po. From her credentials, she's an attorney, as well as she inspires me to achieve my dream, which is to be a law student someday. And I think she has a great package. She can speak very well, and her aura was just very amazing in year 2019, and that's why totga ko talaga siya, Kuya Carl. And I hope she will join again next year. Yes, based on your last name, Magtanong. Patch Magtanong din. So, talagang good role model sa atin si Patch, na especially sa'yo, na pinush ka talaga na maging lawyer, no? So, do you think Beauty Queen should be a good role model talaga para sa mga youth or para sa mga pageant fans? Yes, of course, Sir Kuya Carl, because beauty queens are public figures, and they should be a role model for every individuals they're watching. Every individuals that is watching them, and of course, their role is to inspire people and make a difference in our community, and that's why they should be a role model for everyone. Yes, well said. So, aside from pursuing law, ano pag natutunan mo kay Patch or anong lesson ang tinuro niya sa'yo? Well, I think to be contented in life, she is now married with brother of Miss Nicole Cordoves, and I think I've seen her her stories in Instagram, and she's so happy of what she had right now, and that's why life is not just she pageant. made me realize that life is not just for beauty pageant. Yeah. It's enjoying every single day Correct. in Gusto her ko yan. lifetime. Gusto ko yung sagot mo, yung be contented. Kasi kahit gaano siya nirarally ng mga pageant fans na sumali ka. Pero hindi niya talaga tinutuloy. Talaga tinuloy niya yung law, pag family niya. So, yun. Gusto ko yung sinabi mo na hindi umiikot sa pageantry world yung mga beauty queens. Thank you so much for the nice answer, John Carl. Bye! Next natin. Oh, nakita niyo yung mga contestant natin. Talakera, ha? Next natin, Ken. Arnulfo for Universe. Ken, hello! Yes, hello. Yes, regular ka din dito, di ba? Kahapon. Kahapon lang. Okay. Sino ang iyong thought ka? Yung thought ko sa Miss International is Vicky and Karen. Kasi parang deja vu yung nangyari sa kanila sa binibini na binibigay na sa kanila pero at the very last step parang nadapa. Parang ganon. Kasi nandun na ibinibigay na talaga sa kanila, but eventually yun nga nag-fail sila sa Q&A. But sa non-usual naman, it's always be Samantha Bernardo and Pauline Amalix. Okay.
Samantha Bernardo, why Samantha? Kasi si Samantha, 'di ba, the Binibini Pilipinas journey niya is parang I don't know but I'm fully aware na since 2009 na naging pageant fan ako, parang si Samantha lang yung nasaksihan ko na back-to-back second runner-up. And then eventually, sabi nga niya in the past interview, pinush niya yung sarili niya para maging Miss Grand Philippines natin. Hindi siya in-appoint, nagkusa siya sa Binibini na gusto niya lumaban sa Miss Grand. Kung hindi ako nagkakamali. That's Actually, why... na-point siya. Ay, sorry. And then, yun. And then, in Miss Grand, sa kanya na yung corona eh. Hindi lang Philippines yung nakakita. Hindi lang Philippines yung nakasaksi. Kanya na yung corona kasi within the top 5, parang first time ko ding makakita or makapanood sa pageant na dun sa top 3 biglang nagkaroon ng round 2 ng Q&A. And then, yes, we all know naman na may bitterness that time sa atin si Uncle. So, yun. Kaya hindi binigay kay Samantha. Even though she really, really, really deserved that crown. And then, in terms of Pauline Amalix, siya yung pinakang latest heartbreak ko last 2023. Tama ba? Time ni Michelle D. Right? So, Pauline Amalix, wala. Self-explanatory na yata na Pauline should be Miss Universe that time. Yes. But no hates naman, wala namang hate or bashing with the winners. But yeah, that probably that moment na it's supposed and I do believe that Pauline Amelid should win. But yun nga din. Parang deja vu lang din yung nangyari sa kanya sa supranational na even the host wanted Pauline, but eventually business pa rin naman yung pina-under ng Supra. So they're not ready to have another Miss Supranational from the Philippines. They really love Mutia, kaya hindi masundan. Okay. So, may tanong si Sisi. Actually, minention mo kaninang si Sam, yung back-to-back runner-up. May nauna pa sa kanya, Hannah Ruth season, 2014 and 2015. So, sa in-appoint naman, technically, appoint kasi yung term kay Samantha. Kasi hindi naman papayag, kasi galing siyang Binibini, may basbas ng Binibini. Yun, So, wait, dahil may basbas ng Binibini, ang term, appoint. Go, Ken. okay. Kasi parang, based on my understanding before, nag-apply si Samantha to be appointed sa Miss Grand. Oo, Hindi nag-apply yung siya. pinipili ang, yes. Nag-apply siya. So, binasbasa Tinanggap naman ng ng Binibini. So, Binibini, technically, appointed appointed. yung term. Okay. Kasi may basbas. Pero kung wala siyang basbas, magiging kagaya yung participation niya ni Rowie Lucero outside Binibining Pilipinas. Okay. Yeah, naman. Kaya, kahit sabihin natin nag-apply siya, since may basbas, technically ang term, appointed. Okay, Tsaka siya sorry. naman talaga ang next in line. Kasi siya yung runner-up noong time niya. Yes. Siya naman talaga yung may KE appoint. So, yun. Yeah. Pero may lesson tayo na natutunan kay Samantha Bernardo and kay Pauline. Ano yun, Ken? Self-respect. Self-respect ba? Bakit self-respect? For kay Sam. Kasi that time, parang I don't know if sa Magandang Buhay ba yung interview niya na Uncle is offering something to her but she reject it. Kasi nga, tama yung point niya. Kung ako rin naman yung, kunyari ako si Samantha, ako rin pala yung pagtatrabahuhin nyo, bakit hindi na lang ako yung kinoronahan nyo? Okay. So, even though maganda yung opportunity na ibinibigay sa kanya, she walk away kasi alam niya yung, paano ba sabihin to? Alam niya yung halaga ng sarili niya. So, that's why I'm really proud of her na nag-move, ni-reject niya yung offer kasi tama rin naman talaga yung sa kanya na yon. Sabi ni Son of Pageantry, di lahat daw ng gusto mo makukuha mo. Yeah. Go ahead. Yung kay Pauline, I don't know, I'm still hoping na sana sumali siya, but the lesson I learned for Pauline is, even though you don't have the crown, you have the people's heart.
Oo, yun naman yung Kasi, isang magandang lesson na ituro niya sa atin. yes. So, yun lang. Thank you so much ka lang ganang sagot mo. Thank you so much. Bye. Eto kanina pa to si Hazel. Ikaw na ang susunod na mag-move on sa semis. Hello? Hazel, hello? Hello, good evening. Good evening po. Ilan taon at tiga saan? 24, taga Pampanga po. Okay, Kapampangan. Agree ka ba na maraming pogi sa Pampanga? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Okay. So, hindi ka isa doon? Check nyo na lang yung profile. Thank you. Mukhang isa ka doon. So, ayan. Kailan ka pala naging pageant fan? Naging pageant fan ako since feeling ko 2015. Yun yung pinaka-start. Pero yung pinaka-active talaga is 2016. Nung time nila Maxine. Yan. Sinong bet mong Miss Universe Philippines? Winner, di ba? Winner. Oo, lahat ng napanood mo. Okay. For me, Rabia Mateo. To be honest. And there's a lesson na iniwan sa atin si Rabia. Ano sa tingin mo yun? Madami kasi ano yun eh, beyond pageantry, I followed Rabia kasi sa mga personal niya, amendments niya. Pero yung nag-stand out talaga sa akin is yung regardless if napapansin ka or regardless if mayroon kang K para maging stand out, kailangan mo mag-work hard with everything na gusto mo talaga ma-achieve. And holistically, she's a great lady, a great queen. Yes, perfect. Sino naman yung totga mo? Actually, nung nakita ko yung question kanina, isa lang talaga yung unang pumasok sa isip ko, si Isabella Ismael. Kasi syempre, batch ni Rabia yung favorite ko so far sa Empire. So, nag-stand out talaga sa akin si Isabella Ismael kasi I guess na para siyang pageant unicorn. You can put her in universe, international, pati sa world. Ganun klase yung aura niya para sa akin. And I guess kailangan niya mag-comeback kasi ngayon meron na siya mga bahala ngayon na sa businesses niya, gano'n. Meron siyang sunglasses business, tsaka fitness business. So, I think she can use that as to elevate her pageant journey. If tumatawag ngayon sa'yo si Bella, nangihingi siya ng advice, anong ma-advise mo sa kanya? Which is impossible. Hindi ako lang. Hindi, kunyari lang. Ring, ring! Siguro, one advice that I can give to you is don't let yourself or don't let yourself stop na i-achieve yung gusto mong i-achieve before. I know na there's a lot of things na she can achieve pa. There's a great milestone sa ganda niya, sa elegance niya, tsaka sa wit niya. And I think she will do well in any kinds of pageants that she will decide to join. Perfect. Hindi ka rin nagpapatalo, ha? Thank you so much, Thank you. Aziel. Nice to meet you. Yeah, ganda rin ang sagot mo. Bye-bye. Next natin, pasukan na sa semis. Guys, ano lang kayo sa mga viewers natin, send lang kayo invite. Ito si Eminem, regular na din to eh. Hi, Eminem! Hello, good evening po, Kuya Carl. Kamusta? Yes, I'm good. Nice seeing you again. So, ayun na Eminem, since madalas ka naman dito, sino naman ang totga mo? Actually, nung narinig ko po yung totga, hindi ko alam yung meaning. So, meron lang nag-comment ko anong meaning nun. So, ngayon alam ko na. Parang Regarding- multo. Yeah, siguro, may nag-answer na rin kanina, si Samantha Bernardo. Okay. Oh, sige. Si Samantha Bernard. So, aside kay Samantha, since may sumagot na kanina, may iba ka pa naisip. Actually, bago lang rin ako sa late na ako kasing sa Naging pageant. pageant. Pero yung mga history naman, naging aware na rin ako dahil nga sa inyo, sa mga pageant vloggers, so naging aware na rin ako sa mga history ng pageant. So, regarding naman sa mga names ng iba, wala ako masyadong kilala. Yung mga ganyan lang. Ganun. So, naisip ko siguro si Samantha Bernardo.
or si Pauline, Annalise. So dalawa lang. Hmm. Okay. So for sure may lesson tayo natutunan sa kanilang dalawa. Anong lesson na natutunan mo sa kanila? Okay, so regarding sa lesson, so hindi lang naman siguro once sila sumali. So siguro never give up as long as your heart is, rooting for that crown. And pwede natin siya i-apply sa buhay eh. Kapag may goal tayo, syempre may mga failure, marami tayong na-experience a struggle. So as long as we are dedicated, as long as we have the passion in our heart, so kung ibibigay naman sa atin, and siguro if star aligned to us, so siguro never give up lang and always pray. Kasi kung para sa'yo, para sa'yo. And then if hindi naman para sa'yo, I believe that there is a best room for you na mag-enjoy ka. Yes, correct. Yun, magandang lesson sa nabigay mo Thank you so much again, Eminem. Thank you. Yeah. Ikaw na, Ayn. Regular na rin ata sa Ayn eh. Hello po, good evening. Good evening. Nice to see you again, Ayn. Nice to see you po again. Yeah. So, sino ang totga natin, Ayn? My totga is Mary Jane Lastimosa. Totga sa Miss Universe. Totga sa Miss Universe. Okay, bakit siya? Kasi we all know that Mary Jane Lastimosa talagang nag-exude siya ng beauty, brain, tsaka body, di ba? Meron siyang lahat. She has what it takes to be the Miss Universe. But again, because of the infamous gown na sinuot niya, na heavily criticized nga, siguro dun siya yung parang, sa tingin ko, nagkulang. Pero, for me, yun nga, si Mary Jane. And, sasagutin ko na may lesson. Mamaya. Sige, tapusin mo na yung tanong mo. Si Mary Jane, kasi nga, nag-join din siya ilang times before manalo ng Miss Universe Philippines. And nakita natin yung transformation niya over the years na talagang, wow, si Mary Jane. Tapos, syempre, we all know na mahirap din talaga yung time nila na yon kasi nga, bakbakan talaga ng ganda. So, yeah, si Mary Jane. So, yung lesson, since, yun nga, paulit-ulit siya sumali, tries. Ayun nga. So, for me, the lesson na pwede natin makuha from Mary Jane is sometimes the crown isn't the prize. Pero yung makuha mo yung hearts ng libo-libong tao na nanonood sa'yo. And also, minsan din, na yung woman na naglalakad sa stage, hindi niya na kailangan ng crown. Kasi siya mismo, she's already a queen. And yun lang. Yes, siya hanggang ngayon, di ba, relevant pa rin sa MJ. Kaya nakuha niya talaga yung hearts sa mga fans. Yeah, well said, Ayin. Tigasan ka ulit? Bulacan. Manonood ka ba? O siya, kita-kita. You there. Yeah. Bye! Bye! Next natin, sa semis. Cappuccino, hello! Miko! Yes, ikaw ulit. Pangalawa mo na to, di ba? Yes, since Last, the other day. So, sinong totga ni Miko? Aya Abisamis, my God. 2019 was really, I think that was 2019 when she competed. It was really tough. And ang nakatira, I believe for her was her gown. Not to the designer, maybe it was just the wrong choice for an evening gown competition. And then lumabas pa yung gazini na sobrang ganda na nanampal ng face card during the 2019 Binibining Pilipinas. And then, yeah, she was held second runner-up. And then, she's supposed to compete for 2020 Miss Grand International, right? And then, she exceeded the age limit. So, sobrang sayang lang talaga.
maybe she could compete for Miss Universe kasi very Filipino yung beauty niya. Like, if yung kung sinabi man ni Ante Kunan regarding na dapat ang queens nag-hail sa country or nag-live dun sa country niya for a few years, ganon. I think Aya would be the best bet para ngayon para sa Miss Universe. That's just my True. 2 cents kasi Pinay na Pinay yung ganda niya eh. So, she might place, parang MMD lang, Pinay na Pinay yung beauty, umabot ng top 10. Yun lang, just my 2 True cents. naman. Noong 2018, naniniwala ka ba na siya talagang sinabong kay Catriona? Silang dalawa yung pinaglaban. I think, yung 2018 din eh, I think, trinay ng labanan, but again, Catriona was meant for that crown. It was her night. Hindi siya nakalaban sa factor ni Catriona during that year. Yun lang. Okay. So kung may naituro sa ating mga pageant fans na lesson si Aya, ano yun? I think if iba naman to, if there are things not meant for you, you'll just have to accept, and acceptance and contentment with currently what you have is road to happiness because she's currently engaged. At So happily, yeah, oh my pogi God, ng jowa niya. true, model silang dalawa, diba? Oh my God, si Pogi, sarap-sarap, chares. Yun Yeah. lang. Ang ganda ng ng lesson learned. Gusto ko yun. Yeah. We just need to accept. Yeah, Thank you so acceptance. much, Miko Crunch. You're welcome. Bye-bye. Bye. Guys, sa mga bagong pasok po, send lang kayo ng request dyan sa baba. Isa-isahin ko kayo. Next natin, pasukan na sa semis, Cappuccino, one of my good friend. Hello po. Sir, hello. Kumusta? Okay lang po. Yes. Ilang taon na taga saan? Grabe naman. 20 plus. Oh. Tacloban. Yeah, representing Tacloban. Kailan ka na-realize mo na pageant fan ka? Matagal na nung time pa nila Pia. Yan Yes. talaga. Sinong 2015? 2015, yes. Sinong First year college. sinong bet mong Miss Universe Philippines? Ako si Elizabeth Clancy talaga. Miss Universe Philippines muna tayo. Universe Philippines. Okay. Miss Universe Philippines, very underrated lang si Luigi, si Beatrice. Bea. So, if there's one thing na natutunan tayo kay Bea Luigi Gomez, ano yon? Na pag may time talaga na bigyan ka ni Lord ng manglamon, lalamon talaga sa stage. Grabe yung yung pandemic times, 'di ba, yung pagsali ni Beatrice. Look at her, parang ang galing-galing niya nung prelims pa lang nung sa Pampanga, 'di ba 'yun? Grabe ang galing niya doon. Doon ako napahanga kay Beatrice kasi I've seen her compete nung mga local pageants niya. Tapos hindi na siya ganun katunog sa sa pageant team. Sa Cebu. O sa Cebu. Hindi ba magka-batch sila ni Pauline. Ni Gazzini. Ay, tama ba? Yung undefeated na kabatch. Steffi. Oo. Diba, imagine, parang nung time din nila, madami din yung mga pageant veterans noon. Pero, she emerged victorious talaga. Correct. Okay. So, yung totga mo, Elizabeth Clancy. Yes. Why Elizabeth? Siya yung totga ko kasi hindi na siya bumalik sa pageant scene. Parang I've seen her videos ngayon sa TikTok na she's living her best life sa farm. Yes, totoo. Parang naalala ko sa Elizabeth Clancy naka-white gown. Ang linis-linis niya. Sa white gown niya sa Binibining Pilipinas 2017. ano siya? Tanda mo. Oo, tapos siya, 'di ba, parang yung advocacy niya is about yung sa skin something. Alam mo may kapatid siya. Hindi mo alam. May kapatid siya, sabay silang sumali ng Binibining Pilipinas 2011 ata. Or 2012. Oh, repeater pala siya, no? Oo.
Repeater siya. Sarah Nicole Clancy. Oo. Ayan, sabi ni Earl. Hello, Earl. So, ano natutunan mo naman kay Elizabeth Clancy? Yung kay Elizabeth Clancy naman. Or may i-relation lesson sa atin, i-imply na lesson si Clancy sa ating mga pageant fans. Sa tingin mo, ano yun? Ano, yung life niya ngayon, na there's more to life than pageantry. Yes, gusto ko yan. Thank you so much, babe. See you when I see you. Bye-bye. Bye. Next natin, Mary Grace Piatos. Guys, dalawa na lang yung pending. Send lang kayo ng request para ma-share nyo din yung thoughts nyo. Mary Grace Piatos. Hello! Hello po, Sir Carl. Hello po, magandang gabi. Magandang gabi. Ilan Hello. taon at taga saan? I'm 36 from Bicol region. Yes, halos kabatch lang kita sa pageant fan. Kailan ka nag-umpisa maging pageant fan? Actually, panahon pa ni Venus Ra. Ay, Venus. 2010, medyo late ka din, ha? Medyo late ka. Oo. I mean. Okay. I mean, dun kasi, di ba yun yung winning moment natin? Kaya talaga nagkaroon ako ng kasi at the same time, taga Bicol region ako. And then, pansin mo si Venus Ra, si Rachel Peters, at saka di ba? At saka si Catriona, ayan. Ako gusto ko talaga sayang yung moment ni gusto ko sana manalo nun si Venus Ra kasi 'di ba yung sagot niya, yung major which is dapat yun yung ginawa niyang dahilan na kung bakit 'di ba yung problem sa kanya na Wait lang, na-dethrone siya. Okay. So, putulin muna kita. So, anong lesson Sige po. sa tingin mo matututunan natin kay Venus Ra? Ayun, yung resilience saka yung pagiging perseverance na inilaban niya talaga at the end. Kasi nga, umiiyak talaga siya na sana, di ba nakapakita naman natin sa video, most of the time nakikita natin, umiiyak talaga siya. Yung bakit siya na-dethrone, anong dahilan, ginawa naman daw yung part niya. Kaya at the end, nakuha pa din naman yung niya. O, di ba? Yung sympatya. Yes. Oo. So, yung thought totga mo- ko, Sir Car, oo. Ang totga ko is si Tracy Marie Perez. Ay, Diba? oo. Tama? Ang Si ganda Tracy Maureen. Kasi ang ganda, napakaganda nung advocacy niya para kay nanay. Yung parang beauty with a purpose na parang boom. Yung wala kang makikita na ganun kakaibang advocacy na talagang mararamdaman mo yung ganung klaseng advocacy. Wala akong bihira ng ganun. Kaya talagang sayang kung sana bata-bata pa si Tracy, nagkaroon pa siya ng chance na lumaban ulit. Hindi man Miss World. So, aware Another, ka. pageant. Aware kang nag-Miss Nag-Miss World Philippines 2019 siya. Miss Universe Philippines 2020, batch nila Rabia. Tapos Miss World Philippines ulit 2021. Aware ka? Aware ka, Ben? 2021 po lumaban siya, kaso nga hindi rin po siya nanalo. Oo nga, nanalo siya Miss World Philippines 2021. Opo. Nanalo siya. Pero hindi po siya nanalo ng Miss World talaga. Yun talaga, oo. Okay. Pero napakaganda ng advocacy niya talaga. Yun ang bet ko talaga. Alright. Sa lahat, So, kaya talagang. may iniwan siyang lesson sa ating mga pageant fans. Maganda, ano yun? Yung laban lang, kasi di ba nakita natin na dapa siya. Yung parang pinipilit niya na ilaban, di ba? Nakikita natin na ilang beses siyang nadapa, laban lang. Kasi at the end of the day, talagang kung talagang para sa'yo talaga yun, yung moment na yun. Ganun yun lang. naman. Laban lang natin. Laban Thank you na. po. Thank you. Thank you din po. Alright, next up. John Lloyd. Earl, pasok ka Earl. Send ka ng invite. Hello, Hi, John Kuya Carl. Lloyd. Hello po. Yes, based sa DP mo, mukha kang kontesera. Totoo ba? Or kontesero? Yes, actually, Kuya Carl, I joined several pageants dito lang sa amin, local. Saan? Sa Negros. I'm from Ilan taon ka Silay na City, pala? Negros. Sorry. 24. 24. And Negros Occidental? Occidental.
Yes. Okay. So ano naman mga sinalihan mo dyan sa Negros? Actually, sa ano lang kuya, like dito sa amin sa mga barangay, different barangays and sa cities na rin. Yung last ko na compete sa cities. Like anong title? Ginoong ano, ganyan. Mga lakan ng syudad, ganun. Kilala ba dyan si Kenneth? Kenneth. Kabungkal. Sa Oriental si Kuya Kenneth. Yeah. Si Kini. Sino to? Yung nanalong King of the World. Kilala siya kuya kasi 'di ba model siya? Kilala siya. Kilala siya. So anong message mo sa mga pageant fans especially sa mga male pageant fans na nagbabalak din na sumali sa mga contest? Ayun. So kasi ako kuya, I have decided not to stop muna sa pageantry kasi nag-focus na ako ngayon sa ibang opportunities na rin. So, siguro ang message ko lang is for those na starting and gustong mag-aim na magkaroon din ng someday ng crown para sa kanilang self. Siguro, wag tumigil dun sa pangarap nila na someday makatungtong din sa stage na ganyan or more than that sa national or international stage man yan. As long as na-fit ka doon sa gusto mo and meron kang dream, kumbaga goal mo na set sa self mo na kaya mo yun. Alright, so back na tayo sa topic. Sinong totga mo? Okay, marami akong thought gawin terms kasi pageant fan talaga ako since when I was 2010 nag-start. Doon ako naging pageant fan and then nag-start ako ng pageantry ko way back 2015. So, yung totga ko talaga na kung saan nag-inspired sa akin. Mostly, I am a fan kasi ng mostly sa female pageants and then male pageants. Siguro, isa ako sa na-inspire talaga way back nung time ni Pauline. Kasi si Pauline is kilala natin yun na, di ba, na Belgian na contestera din. And it took 3 times para siya mag-compete internationally. And parang nakita ko din yung self ko sa kanya na once you have a dream, ipupursue mo sa kahit na maraming tao yung hindrance or maraming ka matatanggap na hindi maganda in the environment na kung saan ka gumagalaw. And hindi naman natin may kakaila na in terms of pageantry, marami talagang bashers and madami ning tinatawag nating supporters. But then, we have to admit sa self din natin na kailangan maging aware tayo dun sa mga bashing and feedbacks na makukuha natin around sa ibang tao. Ganun. Bongga. Kabugyan. So, ayun na rin yung lesson learned mo or lesson na ituro sa atin ni Pauline. Kaya nga, so, kumbaga isang lesson lang talaga yung itinuro sa atin ni Pauline. Aside na hindi man siya nanalo, pero siya yung well-loved na contestera na kung saan tumungtong sa international stage. As of now, na kung saan minahal talaga siya ng mga pageant fans. And yung isang lesson na yon, yun yung tumatak sa mga tao na it's better to try and try until you achieve the goal na gusto mo. Ganun. Alright, well said. Sino favorite mong pageant king? In terms of sa pageant king naman siguro si Kuya Kenneth talaga. Siya yung idolize. And then yung first ever na nanalo sa sa King of the Worlds. First ever si Howl? Si Howl. Kasi Adrian. nung time si Howl Adrian. And may isa pa sana akong i-add kuya. Si Kuya Mark Joseph. Ang last name? Kuya Mark Joseph. Ano nga apelyido ni Kuya Mark Joseph? Joseph Bitangkol. Yung Mark? Pampanga tayo ba yun? Basta siya. Joseph Cruz. Mark Joseph Cruz. Paranaque. Yeah. Ay, Paranaque pala, sorry. Yung content creator. Bakit sila? Kasi, di ba, si Kuya Mark is a member of, LGBT then, bisexual. Yeah, and vocal so, siya. Kumbaga, vocal siya. So, ganun din kasi ako, Kuya. Kumbaga, namulat ka din kasi yung perspective ng tao in terms sa mga male pageant is lahat straight, hindi dapat ka ganyan, ganito, dapat straight lang. So, kumbaga sila yung nag-set ng standards na hindi hadlang yung gender mo or sexuality mo as long as you have the dream and meron ka advocacy na gusto mong mag-inspire ng ibang tao. True naman. Oo.
Kaya sila yung nag-inspire sa akin sa pageantry, kung saan mas pinupush ko siya before. Almost 2015 to 2023 din ako nag-end ng Okay. pageantry. Okay, push mo lang, syempre. Sa Miss Universe nga, di ba, open na yung mga lesbian, ayan. Kaya nga, Ganun din Kuya naman sa Carl, male pageant. I Go was ahead. inspired na rin sa mga ano mo, sa mga contents mo, kaya always ako nakatutok. Wow, thank you. Do you have any Yes. message sa mga pageant fans? So sa mga pageant fans, syempre may iba't ibang manok kayo ngayon sa taon na to for Miss Universe. And I myself as well, meron din naman. And syempre sa iba't ibang mga perspective natin, beyond sa mga sumasali ng pageantry, siguro support lang natin and wag tayong maging nega or wag nating pangunahan yung mga bagay-bagay. Kasi hindi nyo alam yung kung ano yung feeling na ikaw mismo yung magko-compete compare sa ikaw yung nag-judge lang na hindi mo na-feel yung feeling nila within na nasa stage sila. Perfect. Yan, coming from Contesera itself, or Contesero, John Lloyd. Carl. Thank you so much, John Lloyd. Yeah, see you again. See you pa. Yep. Guys, send lang kayo ng request ha. Meron tayong 3 na pending. Yan, si ano muna, Rafael. Pila lang kayo dyan. Yan, sabi ni Nayan, very authentic daw si John Lloyd. Authentic. Hello, San Rafael. Hello po. Hello, sir. Ilang taon at taga saan? 22 from Angeles, Pampanga. Angeles City, Pampanga. Ooh. Patunayan mo na pogi ang mga taga Pampanga. Sila lang, hindi ako. Ikaw ba? So, kailan ka naging pageant fan, sir? Since 2015. Mm. Sino favorite mong Miss Universe Philippines? Pia. Pia Pia workshop. din. Alright. So, sino yung totga mo? Between Kim Ross and Cyrene Sutton. Wow, gusto yung Kim Ross. Bakit si Kim Ross? Pang Miss Universe siya eh. Same with Cyrene Sutton. Oo. So, Silang dalawa. kwentuhan mo naman kami kung ano nangyari kay Kim Ross back in 2016. Di ba na-disqualified siya? Kasi Oo, di ba bakit? parang nag-post siya ng nude photos, pero hindi naman siya naka-nude. So yun, sayang siya. Oo. Sana beauty bumalik kid siya. material. Pero di naman yung di ba? Oo. Kasi yung age. How about Yan sa lang Irene po. Sutton? Anong nagkamali or saan nagkamali sa Irene Sutton back in 2017? Kasi di ba sa Q&A, kasi hindi siya ganun ka sa English, medyo kinabahan siya, same with Vicky Rushton. Na-inspired lang ako sa kanya kasi, di ba parang mabuting anak siya. Di ba yung mother niya is OFW. So ayun, parang True. same lang kami. So nakarelate ka. Nakarelate. And in 2017, Cyrene Sutton was a heavy favorite. Siya talaga yung, actually, isa siya sa mga nilaban kay Rachel Peters. Parang yung laban niya nun, Vicky Rushton, parang halos isubo na rin yung corona. Not until Sayang po yun. talaga. Sayang po talaga. Sana bumalik siya. Yes. I'm looking for kung saan bumalik ngayon. Oo, pwede pa naman. Actually, nirurut pa rin naman siya ng mga pageant fans. Nasa wishlist pa rin siya minsan. But anyway, sinong MUPH bias mo ngayon? Atisa Manalo. Atisa ka. Alright. Nanonood ka sa finals? Hindi may pasok pa kami sa school. Sa school. Okay. Thank you so much sa pag-akyat, San Rafael 28. Bye. Earl, ikaw na ang susunod na abante sa next round. Ay, hindi. Sino itong pumasok? Hindi pa pala Earl, hindi pa ikaw. Hello? Hello po. Raymond Marquez. Ayan. Bago ka, Hello. no? Kakapasok mo lang ngayon. Ilan Yes, po. taon at taga saan? 20s from Palawan po. Yes, Palawan. Last frontier of the Philippines. Yes. Saan ka sa Palawan? Sa Naro po. Yes, Nara. Dyan sa Lubina. Tama? Opo. Nara. Kailan ka naging pageant fan? Nag-start po ako manood nung 2015. Pero hindi po tuloy-tuloy. Oo. So, sino yung favorite mo Miss Universe Philippines? Siguro si
Catriona Gray po. Catriona din. Alright. So, ano natutunan mo kay Catriona? Ano, siguro yung lagi niya lang sinasabi na sa lahat ng may mga pangarap, know your dreams are valid and on your path, you were never denied but only redirected. Oo. Yes. Na-apply mo naman siya sa buhay mo. Hindi ko pa alam. Hindi ko pa na-apply. Baka soon. Okay, Raymond. Sino ang iyong Totga in pageantry? Si Janice Lubina po, Universe. Bakit? Una muna, ano lesson ang tinuro sa atin ni Janice? Kasi meron eh. So, ano yun? Siguro poverty is not a hindrance to achieve your goals in life. Kasi yung nga, si Janice batchmate ko siya nung high school. And we all know Janice is yun nga kasambahay sa dito Diyan. before. Yun po. Okay. So, si Janice na yung Totga mo. So, kumusta na siya ngayon? Anong balita? Wala na rin akong update. Siguro nasa US na po yata siya. Parang doon po nag-work yata. Okay. Sige. Thank you so much, Raymond. Thank you po. Yan. Bye-bye. Bye-bye. Ikaw na, Earl. Ikaw na talaga to. Guys, sa mga bagong viewers, ano lang kayo dyan? Send invite. Hello, Earl. Good evening. Good evening. Kailan tayo huli nagkita? Last year, no? Miss Universe? Yes, 2024 Samoa Arena. Yes. So, ayun nga, Earl. Ilang taon ulit at taga saan? Earl Azo, 29th Quezon Province. Quezon Province. Hi, Sherman. Shout out. So, Earl, kailan ka naging pageant fan? Honestly, since 2002, 2003, ganyan. 2003. Oo, medyo kabatch kita pagdating sa pagiging pageant fan. Sino ang favorite mong binibining Pilipinas Universe? Of course, Mary Jean Lastimosa. Bakit si MJ? Kasi siya talaga yung nagpatunay at nagpasikat ng third attempt. Kasi before, medyo big deal kapag nag-repeater ka. So, dahil sa kanya, ang dami na inspire na mag-third attempt ng 2015, gaya ni na Tony Hipolito, ni na Patricia Ejercitado, ni na Ria Rabahante. So, sa kanya nagsimula yung third attempt. Alam mo, hindi sa kanya. Maricar Balagtas. Oo, Maricar Balagtas. Yeah. So, feeling mo na-inspired sila kay Maricar Balagtas? Yes, pero yung sa mga millennials kasi, parang si MJ Lastimosa yung nag-set ng standard. Ganong standard. Okay. Sino yung favorite mong Miss Universe naman? Of course, I would love Brooke Mahaylanili. I would eat everything in the 1997. world. Bakit siya? Kasi dun sa question and answer talagang kita mo yung pagiging natural and witty niya. Tapos, hindi siya yung pangkaraniwang pageant patty. Talagang out of the box lagi yung sagot niya. Even from the top 6 hanggang nag-top 3 sila. Alright. So, since it's Good Friday, so yeah, it's our perfect time to self-reflect. So, kaninong beauty queen ka may natutunan talaga? Siguro kay Vicky Marie Milagrosa Rushton. Bakit Vicky Rushton? Ano yung pinaka na-apply mo sa buhay mo? Natutunan mo kay Vicky? Okay. Since maraming beses siyang sumali, pero ito rin yung somehow na-realize niya na always think before you act. Kagaya na lang nun, mas inuna niya kasi yung pag-artista. So, that time kasi may age limit, especially with Binibining Pilipinas. Dapat i-set mo muna yung priority mo. So, take the opportunity while the iron is hot. So, sali ka ng mas perfect time or mas younger. Kasi parang yung opportunity will not knock anymore once na, alam mo yun, medyo above the age. Na matured na. Oo, kasi naubusan din siya ng ng age. Kaya siya nag-resign noong 2020. Yes. Oo, kasi that Kasi official 29 candidate years siya. old na siya that time. Oo, nag-resign nga pala siya. Okay. Do you have any thought gas pa aside from Vicky? Also sino ba to? Ria Rabahante. Yeah. Yeah, third time is a charm. So why Ria?
Ria Rabahante, kumbaga kahit hindi siya nanalo, kumbaga she did not waste any time kasi kesa hindi niya gagawin yung isang bagay na pagsisisihan niya habang buhay. So even nakatatlong attempt siya, dun meron pa ring happiness sa kanya na kahit hindi siya nanalo, she still did it. At Kasi ayaw niya magkaroon ng regrets. Oh, FA na siya ngayon, di ba? Yes, Saudi Arabian Airlines. Ano siya? 2013, 2015, 2016. And 16. Yeah. Grabe rin yung resilience ni Ria. No? Yeah. So, yun lang. Thank you so much, Earl. Yeah, Manood ka ba thank sa you. finals? I hope so. I hope to meet you again. Kita-kits tayo. Thank you so much, Earl. Yeah, thank you. Good Bye. night. Guys, wala na ba magsasend ng invite? Isa na lang ang pending dito si Matt. Matt, ikaw ang last na nakapasok sa semis. Feeling ko repeater ka din. Ikaw na nga lang kaisa-isang pumasok sa semis na wala pa. Wala na nga habol. Si Matt na nga lang kaisa-isang pumasok sa semis o nawala pa. O guys, wala na nga habol. One last time. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wala na. Matt, di ko alam paano sasagutin. Yun lang. Ayun ang challenge natin. Nasagot ko na. Kunti ang jumujoy, no? Kasi nahirapan kayo sa tanong. Kailan ang prelims, guys? April 28. Again, April 28, Newport Resorts World Theater. Teka lang ha, may accept natin to. May pumapasok. Ba't may AFAM? Hello, what's up? AFAM, hello. AFAM. Ayaw sumagot. Ayan, bad trip yung AFAM. Bad trip yung AFAM. Anyways, guys, preliminary competition April 28, Newport Theater, Resorts World, 6 p.m. muna, Misters of Pilipinas, and then 8 p.m. MUPH na. Live din yan sa online. Okay? Sa Empire YouTube channel. Kung saan bibili ng ticket, doon na din. Mismo, sa venue. Tapos April 30, National Costume and Gala Night. Tapos, May 2, finale na. Mawari na. SM Ticketnet, internet. Type nyo lang, SM Ticket. Lalabas na yun. Okay, last natin, si Madam Wang Roa. Hello, Madam. Hello. Yes po. Madam, taga saan at ilang taon? Taga Ozamis City po, 27 years old. Yes, Ozamis, Misamis Occidental. Yes. Okay, ano naman masasabi nyo kay Irish? Siya yung representative. Maganda. Meron naman siyang laban for me. Gusto ko yung mga entry niya sa mga photo challenge or yung sa... Pero I think meron pa siyang mas igagaling. Igagaling pa. Kailan po kayo nag-umpisa maging pageant fan? Matagal na. Like since 2012. Sinong favorite niyo Miss Universe Philippines? Anong era ba to? Or lahat na ba? Lahat na. Binibini or Empire? Pwede bang dalawa? Sige lang, go. I would say Janine Tugonon. Mm-hmm. And then sa recent queens, Beatrice Luigi. Okay, so perfect yung mga queens na yan. May mga lesson learned na iniwan yung mga yan. Ano yung lesson learned natin kay Janine Tugonon? I think, ano ba? I think wala naman sa kanya yung mali eh. So, ba't magle-lesson learn? Hindi, I mean, ano yung iniwan niya sa ating lesson? Okay. So sorry. Yung lesson sa kanya, yung hindi magpapa-intimidate sa mga Latina. Yun lang. Okay. How about kay Bea? Beatrice Luigi. Siya talaga yung for me is know when to pick. So, sino yung Totga mo naman? Totgas na MUP queen or sa lahat na ba? Sa lahat. Actually, may dalawa. Yung isa is more on sa visuals. I would say si Aya Abisamis.
Mm-mm. I mean, she has it, the pasarela, the face. And then, sa isa namang aspect sa isang face naman, I mean, sa isang aspect na yung sa communication skill, I would say si Michelle Gumabaw. Oo, thought ka mo naman. Yes. Kasi palaban yung Q&A skills niya eh. And then, nung time na nanalo siya, parang ka-prototype niya yung nanalo na Miss Universe, yung si Mexico. Mm-mm. So, yun lang. Parang, Mexico. Andrea Mesa. oo. Okay. Kasi yung mga big bone girl. Mm-mm. So, for me, parang ka-prototype niya sana. So, kung if ever na siya yung nanalo that year, I think she would really give a good fight. Mm-mm. Pwede rin naman. Yes. Alright. Do you have message sa mga pageant fans? Message lang is spread the love and stop bashing yung mga hindi nyo bet, because at the end of the day, wala din sa atin yung say, yung final words or final judgment. Nasa mga judge yun and nasa mga stars kung mag-align sa kandidata. So parang magiging useless lang din yung negativity. Mm-mm. If we just like parang post negative comments or like negative, so yung iba talaga mga negative videos, negative contents on TikTok, and for me it's so useless kasi at the end of the day, what would matter is the candidate talaga, kung siya is for the universe, and then walang say yung mga bashers. True naman. Thank you so much, Wang Roa, sa pag-akyat. Wang Roa. Thank you. Bye. Alright guys, si Wang Roa ng kahuli-hulihang nakapasok sa semis. Sabi na Earl, true, nasa Judges and Destiny yan. So, again, magkita-kita ulit tayo. Baka sa Sunday na ulit. And yun lang ulit. Thank you so much again sa panonood sa ating topic ngayon, Totga. And magkita-kita tayo Sunday. Bye guys! Siyempre pa si TikTok Pageant Guru Carl Loyola. And I'm your TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru Carl Loyola.